Hello everyone! So, it's been a while. Welcome back to our another episode. Kaya tagal nung huling episode natin. At nabisi po tayo sa life, no? So, of course, here I am once again. Kasi i-share ko ulit yung mga naging experiences ko doing this online platform. So, good news dahil I'm still doing this business. So, yun nga, sa mga previous videos ko, shinare ko doon na umuwi ako ng Philippines to learn the business. And syempre, balik ulit tayo dito sa UAE, sa Dubai. Para syempre, tuloy ang laban sa buhay, di ba? So, bumalik tayo sa pag-work kasi yung reason naman ng pag-uwi ko is just to learn the business. Di ba? So, of course, marami akong natutunan nung umuwi ako. And syempre, since balik trabaho ulit tayo, ginagawa ko pa rin siya part-time. And kahit part-time is as long as makakapagbigay ka lang talaga ng time, which is okay naman siya, tuloy-tuloy pa rin. And of course, hindi rin naging madali yung journey ko. May mga ups and downs, may mga struggles, struggle is real, sacrifices sa oras, sa tulog, sa time na sa quality time. And of course, I'm so happy naman kasi kahit minsan kasi since this is a lifetime business, no? So, unfortunately, hindi talaga madali. And unfortunately, hindi lahat ng taong nagsa-start is nakakapagtuloy-tuloy. Parang lang mag-business ka ng traditional business, 'di ba? Ang daming nalulugi. Pero nalulugi sila kasi naubos na sila ng benta or ewan ko, mismanage ng money. Pero dito, malulugi ka kapag titigil ka. Pero since kung hindi ka titigil or hindi ako titigil, hindi talaga ako malulugi kasi lifetime opportunity na siya. So, no, yung umuwi ako, I mean, nung bumalik ako dito sa Dubai, medyo naging challenging kasi naghahanap ulit tayo ng trabaho and medyo nag-a-adjust, no, sa trabaho nung tayo ay nakapasok sa trabaho. Nag-a-adjust tayo, naninibago ulit, pero kahit wala ako masyadong time nun sa business, is nandiyan pa rin yung business ko. Hindi pa rin siya nawawala. Okay, so parang ako lang yung hinihintay na kailan ko ulit siya tatrabahuin. Okay, so yun. Kung sa mga nagtatanong or mga curious kung ano ba yung ginagawa namin, meron po akong video, yan. So, ilagay ko na lang yung link sa description. Kayo na po bahalang maglagay. At syempre, mayroong mga videos din ako na ipopost kung paano ba talaga namin ginagawa yung pag-e-encode. Syempre, ine-encode namin yung mga details ng clients para magkaroon din sila ng account IDs. And of course, beware lang po talaga tayo kasi marami po sa mga kasama namin na kinukuha yung mga pictures nila, tapos pinopost, ginagawa ding profile picture ng ibang account, may ibang pangalan, and nag-o-offer ng trading. By the way guys, hindi po kami trading, ha? We are not trading. And of course, since yung mga trading na yon, beware lang po kayo kasi masa-scam talaga kayo. Sinasabi pa doon na invest in small amount with big return profits. Ano yun? It's a red flag, guys. Okay? So, red flag yon. Hindi po lahat ng online business legit. Okay? May mga online business na nagpapanggap lang na legit, kaya mas maganda if may mga nakikita kayong online business, i-call nyo yung tao bago kayo mag-send ng money, especially if it involves money. Hindi naman lahat ng mga opportunities that involves money is scam, pero mostly talaga. Kaya, yung ibang tao na naghahanap ng opportunity tapos napupunta doon sa mga scams, please i-check din natin. It's also our own responsibility na mag-due diligence. Okay? I-check po natin yung mga
yung profile, kung pwede i-call, para makita natin kung totoong tao, kung same yung profile picture niya, manghingi ka ng ID. Kasi kung legit siya na tao, magbibigay siya ng ID, 'di ba? And of course, safety mo rin 'yan, 'di ba? Desisyon mo din 'yan kung ipu-push mo ba o hindi, yung nakita mo na opportunity. Basta check mo, double check mo talaga. Kasi kahit nga nung ako, nag-request ako ng call bago ako nag-start or nag-send ng money. Kasi siyempre wala namang business na walang kapital, 'di ba? So, mangangapital talaga tayo. And of course, kinausap ko talaga muna yung pagse-sendan ko para makita ko kung siya ba talaga, same ba yung mukha sa profile picture, 'di ba? Very risky talaga, wala namang business na walang risk, 'di ba? Yung iba nga nag-ano lang, just a leap of faith. So yun, and of course, nung pagdating ko dito, yun nga medyo nawalan tayo ng time sa business kasi nag-a-adjust tayo sa work. Nung naka-adjust na tayo sa work, siyempre nagkakaroon na tayo ng mas maraming free time, and when it's free time, it means it's business time, 'di ba? And siyempre hindi lang naman din business kasi may asawa na po ako, so siyempre kailangan din ng time ng aking asawa, baka ipagpalit niya ako sa iba. Manage lang sa time and dito sa ano, sa platform namin, na dito ko lang talaga nakita yung mga tao na genuine, yung willing na willing talagang tumulong sa'yo. Siyempre as long as tulungan mo rin yung sarili mo kasi nagbi-business tayo para sa sarili natin, para sa pamilya natin, kahit ano man yung reason mo diyan. And siyempre dito ko nakita yung mga taong tutulungan ka talaga, yung gusto nila yung parang walang toxican ba, na happy sila sa mga achievements mo, tapos tutulungan ka nila 'pag may doubts ka, may questions ka, iki-clear nila para sa'yo, as long as you always connect. Hindi naman puwede na yung ano, yung kabilang party lang yung nagko-connect, 'di ba, or nakikipag-communicate. So, kaya importante talaga yung communication sa lahat, mapa-business man or mapa-relationships. Kaya importante, gano'n kaimportante talaga yung, communication. And hindi basta hindi siya madali. It's simple but not easy. Okay, so it's simple but not easy. Simple lang naman yun kasi yung ginagawa namin. Lalo na provide namin yung scripts. So, para ka lang magiging Facebook marketing ka talaga dito. Magpo-posting, pero hindi ibig sabihin sa pagpo-posting mo kikita ka na, ha? Yun pa lang ang first step. Marami po kaming ginagawa, 'no, marami po kaming ginagawa. So, if you want to know more, you can search me on Facebook para ma-guide ko rin kayo kung gusto niyo. Kasi dito naman walang pilitan, eh, walang sapilitan, okey. So, yun lang naman, and I'm thinking sa next episode, share ko yung mga experiences ko sa mga scammers dito sa online, dahil marami po silang nagkakalat and kailangan maging vigilant po tayo, okay. So yun lang naman, and thank you so much. God bless everyone. And siyempre naalala ko lang, ay nakalimutan ko ulit.